salamat, no? Naalala ninyo yung tayo yung pinakaunang sumasakay sa MRT. Marami dyan kumopya na lang. pero tayo yung tunay. Itago na lang natin sa pangalan. Pero hindi gimmick ito, no? Because totoo naman, nakatira ako sa Cubao, may Cubao Station, yung DTI nasa Buendia, may DTI station. So hindi ko ginagamit ito pang gimmick o pang pakitang tao. It was really an efficient way to go to work, di ba? Okay. Pero iba naman yung nung DOTC nasa Green Hill, nasa Ortigas lang, di ba? Tapos sa Krame. So hindi na yun naman magiging, sumakay pa ng MRT dito, lapit-lapit ng opisina, di ba? So hindi naman kinailangan na sumakay ng MRT. The point I'm trying to make is, nandun pa rin ako sa mga pinag-aabalahan ng ating mga kababayan. Nasa ibang paraan lang. No? Actually, conversations, talks, dialogues, finding out yung kanilang mga hinaing, yung kanilang mga problema. At nandun pa rin tayo nakatuto. No? Walang kapalit. Yung halimbawa, yung 21 araw, 21 days, nandun kami sa Zamboanga na nung sinalakay ng MNLF ng Zamboanga City, nakikinig tayo sa mga nakatira sa Zamboanga, yung kanilang pangamba, takot, na their whole life, their whole society was under threat. I mean, that's real. That's keeping it real. At in every time that there was a calamity, nandun tayo sa Bohol, sa earthquake, nandun tayo sa Yolanda, nandun tayo sa Ruby. Every time na tayo nandun sa frontline, kasi trabaho natin yun, nakikinig tayo at nakikihalubilo tayo at dinadanas natin ang dinadanas ng ating mga kababayan. So, patuloy pa rin ang ating pagpunta sa mga palengke, chine-check ang mga presyo, kausap natin ang mga magsasaka tungkol sa kakulangan ng mga farm inputs, kausap natin ang magsasaka. So, patuloy ang ating pagiging close sa ating mga kababayan at yan ang dahilan kung bakit ganito ang ating mga programa, no? Na mabigyan sila ng pantay na lahat na isa katuparan ang kanilang pangarap.